presidente na walang dalang baril, walang human rights abuses daw, at ito'y naayon sa rule of law daw. Sabi dito nga, kung hindi pa handa, okay na. O sige, panoorin natin mga kababayan itong naging pahayag ni Ferdinand Marcos Jr. Talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So ano yung human rights violation? We're talking about this political. So yan, ulitin lang natin ang kanyang mismong sinabi, lalo na dun sa panghuling part. Sabi niya dito na all the police personnel, all, ibig sabihin lahat. Oo. Okay? All the police personnel who entered were not armed. Baka pwedeng may playback tayo dyan na yung mga baril, yung mga sinasabi natin. Baka may iba pang dyan, yung footage na full screen. Huwag na natin ipakita yung yung mismong mga baril na ang ipakita natin. Huwag na si Marcos Jr. All the police personnel who entered were not armed. Wala daw armas, ha? Not one. Ayun not one. Yan. Hindi po yan baril. Mga kalasag yun. Okay? Not one of them carried a gun. Ayun. Pause. Galing talaga. Napakabilis, no? Ang galing, no? Oo, nakapagkape na siguro to. Oo, nagising na siguro to. Oo. Nakapagkape na siguro yan sila. Pause mo na. Buti sila nakapagkape pa. Wala pa akong kape dito. I-pause mo na. Dito. Not one of them carried a gun. Ayun, no? May... Sabi i-pause Kung nakulangan natin ng kape partner, yung taga-playback natin. Siguro ng kape, kaya siguro wala pa ito, mga kababayan. Ayan. Ang sabi ni Marcos, partner? Parang tama naman yung sinabi ni Marcos, walang may dalang baril kasi hindi naman dinadala. Pero dinala po nila papasok yan, no? Meron pang isang footage, yung pinakita sa amin na parang naka-assault formation na sila. Na parang lulusob na talaga sila na may dalang baril. Saka kung meron kayong video dyan, mismong si Torre may daladalang baril. Sabi niya, not one of them carried a gun. We did not use tear gas. Tear gas! Tear gas! Napakabilis. Kulang talaga ng kape. We did not do anything like that. So what's human rights violation? Ito po ay nanggagaling mismo sa presidente na may access. Pwede siyang i-briefing ng kanyang PCO. Ayan makikita nyo dyan si Torre, may daladalang armas, nasa likod niya. Hinahawakan pa nga niya. Diba? May daladalang armas. Ito po ay galing, pahayag na ito ay galing sa presidente na pwedeng i-briefing ng kanyang PCO, pwedeng i-briefing ng DILG, na mali ang script, at pwedeng i-briefing ng mismong Philippine National Police. Tingin ko naman, siguro, doon sa police na nakuha natin yung information na pinabura after na maglabas ng statement si Bongbong Marcos, parang irrelevant na kahit na i-delete ninyo. 'Di ba? Ang tawag nito, yung mismong video. Kasi ang dami ng video. Huwag na lang po kayo mag-delete. No? Kung sobra-sobrang storage na, wala tayong magagawa. Ayan, sa likod ni Torre. Meron pa dyan yung talagang naka-assault. No? Marami po yan, mga kababayan. Talagang yun talaga parang natatawa ka dito sa mga sinungaling. Gagamitin na mismo yung baril. Diba? Ito, mga full battle gear pa yung mga ibibigay ko sa kanila, i-direct ko sa kanila kung nasaan yung mga baril na yun, na parang mag-ano na sila mag-a-assault na mismo yung tawag. Tapos magsasabi-sabi pa itong DILG Secretary Abalos na wala daw kinalaman, wala daw pakialam o kinalaman ang palasyo sa mga nangyayaring paglusob dyan sa KOJC. Tapos mismo ang Pangulo, mula mismo sa bibig ng Pangulo, sabi, wala kaming armas, hindi kami gumamit, kami. Ayan po ay mga kababayan. Sino ngayon ang nagsisinungaling? Nakakahiya at nakakalungkot, mga kapartner, mismo ang Pangulo ng Bansa
Pasensya na po, with all due respect, hindi ko alam kung dapat bang igalang pang ganito. Kasi hindi mo iginagalang at kinikilala yung karapatan ng pananampalataya, religious freedom, property. Hindi po nyo kinikilala yung batas yung karapatang patao, Bill of Rights. Hindi po ninyo kinikilala yan. Marami na ngang mga kababayan natin, mga missionary workers na api. Pero wala, bingi, tikom pa rin ang bibig po ninyo sa pagprotekta at pagdepensa sa mga mamamayang inosente, mga Pilipinong inosente. Pero ang pinoprotekta at dinedepensahan po ninyo, yung inyong pulis. Kaya nga sabi, may private army na ba? Private army na po ba yung mga pulis? Tanong lang naman po yan ng mga simple at ordinaryong mamamayan sa ating mga opisyal na gobyerno tulad din ng Pangulo ng Bansa, partner. Ayan, naibigay ko na. Yan. Para at least, Magising. parang mas na-memorize pa natin yung mga piniplay ba? Lahat ng mga kababayan. Ayan po, hindi po yan human rights violation. Sabi Okay? nila, no? Tingnan natin Pinagsisip pa, kung walang armas yan. kasi nga, sabi nga, ulitin lang natin para at least word for Ayan, word. partner Sabi ito. dito. Grabe, ang hahaba ng mga... Oo. Sabi naman niya na walang hawak. Hindi hawak-hawak niya yung baril. So parang Nasa tugma. mesa. Yung video mismo, antayin lang natin yung video siguro mga after 10 dekada. Ito, ulitin lang natin verbal lang ang natin dito. All the police, all. Hoy, So talagang hindi niya sinabi. lahat. Oo, ito mga sugatan to, ha? Sugatan to, Oo, ito yung mga natamaan ng armasata o ng pang-aabuso. Sigurado ako, yung pang-aabuso dahil po yan sa mga pulis at na lumusob po dyan. Kaya may nangasugatan. Pero ang hinahanap natin yung baril. At tabayanan mo. Kulang yata Ulitin ng lang kape. natin. Oo, Okay. Kape. Ulitin lang Kape natin, muna ha? tayo, ha? Sige. Hindi niya sinabi na ilan lang sa mga pulis. Oo. Okay? Ang may hawak. Oo. Sabi niya all. All. Okay? Lahat ng mga pulis na pumasok ay hindi armado. All the police personnel who entered were not armed. Okay? Not one of them. Ni isa sa kanila. Okay? Ito. Ay, hindi niya hinawakan Yung video kasi na binigay ko, antayan natin yung kailan yung Pero lalabas. ito, ha, mga kababayan. Not nakikita one of lang. them. Walang isa sa kanila na may dala-dala o bit-bit na baril. Antayan natin. Ito. Yan ang klaro-klaro, mga kababayan. Salungat sa mga sinasabi mismo ng Pangulo. Ito na. Ayun, nakapagkape na siguro. I-forward natin. Ayan na. Ayan! Uy, grabe, handang-handa, Kuhang-kuha natin Oy. mismo. Yung kanina kasi hindi Yan, hindi hawak- nakabit-bit Hawak na hawak. Yan, hawak-hawak na mismo nila ang baril. At tingnan mo yung formation. Proud na proud, ayun, nakatutok pa. Grabe, Yan yung magandang video. Parang may terorista sa loob. Akma talaga Ang doon galing. sa sinasabi ni, Ang ni galing Marcos naman. Jr. Ang galing naman ng pulis natin. Tignan po ninyo. Pero tingin ko, baka toy gun yan. Laro ang Kasi sabi kahoy niya, daw. ano eh. Yari sa kahoy daw, partner. Sabi kasi ng ni, mga viewers natin. sabi ni Bongbong Marcos, Kagawing kahoy? wala daw armas na bit-bit. All the police personnel who entered were not armed. Not one. Ni isa sa kanila walang dalang armas. So tingin ko, Isa? ano ito? Toy gun. Airsoft Ay, lang nako. siguro to. Grabe. Oo, oy. Shout out sa mga pulis na andyan dyan ngayon sa loob ng KOJC compound. Alam mo, partner, Tas nanonood ngayon. nanonood sila ngayon? Sabi ng ganun ba? ni Ferdinand Marcos Jr., wala po kayong armas na baril. Armas na baril. Dalang armas o dalang baril po. Naku, kung- Shout out sa inyo dyan. Naku, kung rebelde at terorista lamang tong KOJC, patay kayong lahat dyan. Pero hindi po ganyan Hindi po ang taga KOJC ganyan. Pero tignan po ninyo kung makahawak po kayo ng armas, parang talagang mga terorista, mga kriminal po ang inyong titirahin. At yan po ay intimidation, pananakot po yan sa mga may-ari dyan mismo sa loob ng KOJC religious compound. May mga bata dyan, tapos ganyan ang hinahawakan ninyo mga armas. Hindi lang po itong unang pagkakataon. Noong June 10, ganun din ang ginawa po ninyo. Ang daming beses na pong ginawa ninyong pagsisilbi ng arrest warrant. Pero, palpak pa rin po kayo at nakakahiya po ang kapulisan natin ngayon sa ilalim po ng Marcos administration. Yan lang po ang totoo sa ngayon. Yan po ang bagoong Pilipinas. Partner.
Sabi nga dito niya, if it were fewer, more would have been hurt. More supporters of the kingdom of Jesus Christ would have been hurt. Many policemen would be hurt because of the clashes. If many were deployed, the problem would be addressed immediately. So that's what we've done. Talagang paniwalang-paniwala siya na ganyan ang... pero alam niya na 30 hectares. Okay, alam niya. So na-briefing siya, pero niloko siguro siya nung nag-briefing sa kanya. 'Di ba? Niloloko lang kayo. Sabi niya, in the inspection of 30 hectares alone, you would need, so 30 hectares, so updated siya. You would need a lot of personnel. So I do not see, I think, that they are, what they are talking about is political. That is not true. So ibig sabihin, yung mga sinasabi po ninyo na may armas ang mga pulis, hindi kayo totoo. Si Marcos Jr. po ang nagsasabi ng totoo. Makinig kayo, na pulis. wala ni isang pulis na may dalang armas. Siya lang ang nagsasabi ng totoo. Nagsisinungaling pala tayo. Itong video na ito, baka ano to, AI. Pwede ba to i-check sa sa DOJ or DILG yung may nakikita ba diyan yung tenga? Baka pwede ma-check yan ng kung AI ba itong video na ito. Grabe. Hindi natin makita yung tenga kasi naka full battle gear sila, tingnan nyo. So hindi natin ma-check kung AI ito kasi sa technology na gamit ng ng DILG, tenga yung tinitingnan. Kaso ang problema dito hindi makita yung tenga kasi nga naka full battle gear, naka helmet po sila. Tingnan nyo. So baka AI siguro to, deepfake. Deepfake siguro ito. Yan ang nilarason nila pag nahuli na yung mga otoridad. Ay, oo nga, no? Naalala ko, buti na open mo yan. Kasi, di ba may mga videos, di ba, na nakita na may sumisinghot ng white powdery substance. Di natin kasi alam yung na yun eh. Yung kung anong substance yun, kasi kailangan i-check kung yun ba ay cocaine. Pero wala ka naman sigurong sisinghutin kung di cocaine lang naman, di ba? Pero i-set ko lang ha. Ang sabi na yung lumabas na video na yon ay fake daw, AI daw, no? So pag nasusukol na, mapapansin mo, pag nasusukol AI, siguro ito kaya pinasinungalingan din niya. Na hindi yun, walang ni isa. So ibig sabihin, alam niyo na ang sagot doon sa video doon sa sa cocaine. Kaya nga sabi partner, mga professional liar. Ayan po nakikita po ninyo mismo sa mga video. Wala kasing nakitang tenga, di yan ma-check sa kasi Pero deepfake alam mo, siguro. partner, nalulungkot ako sa mga pulis na sumusunod lang sa utos. Siguro nakikinig man sila ngayon, pero tignan po ninyo mismo yung commander-in-chief po ninyo. Sinasabi, wala daw kayong armas. Pero itong pinapakita natin, may armas po kayo. Sino po yung nagsasabi ng totoo? Ayan po kung sino po yung ang dapat po sana makisimpatya yung Pangulo. Ang sabi dito nag-i-explain. Ang sabi dito, wag na po tayong magtaka. Yung 20 pesos nga na bigas kada kilo, hindi nga nangyari. Diyan pa kaya. So, kumbaga parang meron ng history. Kumbaga kung iko-connecta mo lahat, talagang iba yung sinasabi sa mga pangyayari. Sa halip na i-accept nyo na lang yung katotohanan, nagdadahilan pa kayo at dinidepensahan po ninyo yung inyong mga kasinungalingan. Ikitang-kita po mga kababayan. Sino ba ang... Ginagawa ba tayong ob-ob dito, mga kababayan? Ano yung ob-ob? Hindi ko na... Sige. Hindi na tayo, mga partners, hindi na tayo mga kababayan dapat. Malin lang. Dito nga sa mga pagsisinungaling na ginagawa ng Marcos administration. Kitang-kita po sa inyong mga video screen ngayon, sa inyong mga TV screen. AI. So yan pong dinadahilan. Kapag nahuli na, yan ang gagawin. Magrarason, magdadahilan kasi ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, mga kapartners. Ayan, nasa linya ng ating komunidad.